sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, diba? Ako gani, sa binisaya pa, dawat-dawat raman na. Diba? Dawat-dawat raman. Ako, ginapira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mega Billions PR attack daw. Ayan yung mga pinapakalat ng mga nausog vloggers na kaming mga pro-government, pro-BBM vloggers, binabayaran. Baliktad yata. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception niya. And iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na. Lagi ba na masama ang reaction ng mga taga Davao na kasama mo? Pero may mga taga Davao na hindi man conforme sa sinasabi ninyo. Yung mga supporters ni Carlo Nograles. So I diba? Well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Kayo man lang po? Okay. Hindi nga kayo makaipo ng 1,000 sa mga rally? 2021 October filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Tatakbuhan ko. Masakit sa akin. Mayor daw ang tatakbuhan niya. Yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili man gud na kanagay. Wag na po ito, i-fast forward natin mga kababayan kasi irrelevant history. Ito kay Senator Amy, mga kababayan. So pag convince sa kanya daw na tumakbong vice presidente, si PG. So ask PG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan. And then she said na I don't think kakayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Sinabi daw ni Amy, hindi mananalo sila, hindi mananalo si PBBM pag pag hindi niya sinuport. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ko sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila.
when I say sila, si BBM tsaka si Senator Amy. And nag-request sila ng pag-uusap din. Balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. So sabi ko, okay. Ang gusto niyang palabasin, kaya nagkikwento siya, si President Bongbong, walang utang na loob. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez. Diba? Yan man lang ang gusto niyang palabasin. And then pag-upo ko na. Kasi ngayon, pinapa-imbestiga siya ng Congress. Dahil sa confidential funds. Kaya, dahil iniimbestiga siya, pinalalabas ni Inday, walang utang na loob. Kasi naging presidente si BBM dahil sa kanila. Yan ang narrative nila mga kababayan. Ituloy natin. Baste, ginanon mo ng PRD, and then ginanon niya. And then he said na, wala na akong masasabi. Diyan. Okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo akong Vice President, alam na natin lahat yun. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yun. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala yan. Kung ikaw ay President, mas mahirap pa. Sabi niya, maawa lang ako sa'yo.
May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung road to hell daw. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, hindi daw marunong yung Pangulo na maging Pangulo. Mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, 2 lang. Para pantay. 2 lang. Sabi ko, 2 lang. Ang request ko sa iyo, if you win, 2 lang ang request ko sa iyo. And I think, tawag sa Pangulo, Mr. Deception. Pero meron akong nabasa sa mga na merong nakikinig niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang 2. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, 2 ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema. Hindi man talaga ibibigay sa kanya yung gusto niya ang DND kasi pro-China. Nandiyan yan sa Mindanao. Kinalakihan niya yan. Naiintindihan ko siya. May nung bumaba ako, may insurgency free na ang Davao City. So, may peligro sa likod niya kung siya na trabaho. He said, really, Vice Presidente, matulad kay Irap. Isa, sinabi ko sa kanya, natanggal. Itong trato. Tumikover si GMA. Hindi man pwede. Ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi may iwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth, hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, hindi maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandiyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. 2 lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang, nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership,
Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DMD ako, araw-araw ako pagdudugahan, anong ginagawa ng babaeng yan dyan? So na ginabuhat, asam na siya gato. Planning ako dita, planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. Sabi ko sa sarili ko, matalino na ang ating Pangulo, hindi pa iisa. Barkada mo si GMA, the plotter. Samot ko rin siyang kasama. Magtrabaho ka, unya natay nga na nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So yun lang ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumipat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yun yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Kasi sinabi siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung ang trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ngayon. So, I said, okay. This is, gusto niya, priority siya. Some form of insincerity. Diba? Okay, ano problema spoiled yan? talaga po, mga kababayan. Kasi problema ko lang naman yan. Hindi man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Hindi naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. You said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Ang po. Alam ko ba yun? Hindi na marunong maging presidente yung Pangulo. Na sinasabi ng mga kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? Parang bata. Tingnan mo. It's up to you, ma'am. Up to you? Hanggang yung mga wanda. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President
Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 election? Inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, idea lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So, I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila, palibot sa kanila, wala na yan silang pakialam. Wild mga kababayan mag-isip. Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating din, They can drag me to hell now. hindi man ako ni VP Lenny natupok ng Vice President niya. Hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na makipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para ganito gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry kasi hindi pa sila nakatanong. Bullshit. Good morning. Kita ninyo. Asa po yung intention to run for Vice President from the very beginning? Can we say na napilitan pa talaga kayo and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganun din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhin ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan.
Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede mag-picture. Ma'am, yes, ma'am. Sir, DWIC. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw niyo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente. Hindi. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Ilagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo sa Estrenta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, po ngayon, ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag nyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, ito kasali na, tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes, Bea. Yes po. Hi ma'am. Kanina po kasi sinabi niyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na inahagapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut ito. Red Mendoza. Ma'am, sorry ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol doon, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President. And do you think po ba, may regret po ba, did kayo supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem? Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako? Oo, nabudol din daw kayo sa nabudol din sila sa inyo. Parang gano'n sinasabi mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay enough po ba sa iyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na napudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was, top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy. Sa akin ba yun, kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yun, cabinet member lang ako. Diba? Ako ang DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Ugas ka ma. Wala man siyang nagawa sa DepEd. Accomplishment yun ng president. Ang budol. Isabel Garcia, Fuji TV. Hi,
Good during the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget. Hindi kasi masiba. Sinuspend ba ni PRD? Yan ang rason yan, mga kababayan. Malinaw. Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto.